Tingnan niyo yun guys, kumakain sila, lechon, at ang daming mga pagkain sa harapan nila. Walang delikadesa, di ba? Wala man lang empathy. Tingnan niyo yung kanilang mga supporters, sumisigaw na nagugutom na sila. Hindi nga makabili ng bigas. Kaya nga, di ba, inaantay na magkaroon ng 20 pesos na bigas kasi hindi sila makabili. Cannot afford. Hindi nila ma-afford na bumili ng 50 pesos na bigas. Kaya naghihintay sila sa 20 pesos na bigas. Tapos ito itong mga to, ayan nagpapakita pa. Pinopost pa talaga mga kaibigan na sila ay kumakain ng masasarap na pagkain habang yung kanilang mga followers ay kumakalam ang sikmura. Tapos grabe pa makapagsalita itong si Lucring na kesyo marami daw nagugutom ngayon. Gosh, maraming nagugutom ngayon. Tignan nyo naman tignan nyo guys, yung pinapila nila a day before the bigayan ng ayuda, pumila na yung mga tao. Pagkatapos binigyan lang nila ng 3 kilong bigas, 2 sardinas, 2 corned beef, 150 gift certificates, at kaunting cash. Gosh, kulang na kulang yun. Para pumila ka ng ganyan a day before the bigayan ng ayuda. Nakatayo ka dyan, meron kang, yung iba may dala-dala pang mga bata. Ginawa talaga nilang timawa yung mga tao. Grabe Alam mo mga kaibigan, reflection yan na ang kanilang lugar, yung Davao City, ay hindi talaga maunlad. Kasi tingnan nyo, ang daming mga tao na nag-aabang ng ayuda. Reflection yan ng kahirapan ng Davao City. Diba tingnan mo nga, yung lugar nila, Davao City, ang dami-daming mga squatter area, ang daming slum areas. So, ayun hindi ba lang sila, wala man lang silang delikadesa, hindi pa lang sila nagkaroon ng isip na, ay nako, huwag na nating ipakita na kumakain tayo ng lechon kasi ayan, kawawa naman yung mga kababayan natin. Siyempre, makikita yan ng mga followers nila na nagugutom. Diba, nagsisigaw nga yung isang followers na nila na, gutom na kami, Mr. President, gutom na kami. Pagkatapos sila, pinapakita na kumakain sila ng lechon at ng iba't ibang ulam. Samantalang yung kanilang mga kababayan, gutom na. At nagtsatsaga pumila para lang makuha yung kaunting ayuda na binigay nila. Grabe Grabe talaga. Wala talaga silang empathy, wala talaga silang awa sa kanilang kapwa. At talaga namang ginawa nilang timawa, ginawa nilang parang mga patay gutom, literal, patay gutom yung kanilang mga constituent sa Davao City. Nakakahiya, mga yan, mga kaibigan. Sila pa yung malakas magsabi na, uy, ang gobyernong ito, samantalang kumakain kayo ng masarap, umiinom kayo ng champagne, habang yung mga tao nagugutom. Di ba may ganyang si Lokring? May ganyan siyang video na kumakain daw ng masarap, yung administrasyong ito, kumakain daw ng masarap, umiinom pa daw ng champagne habang nagugutom daw yung mga tao. Tingnan mo, ginagawa nila Guys, eto tanong ko sa inyo si President Marcos ba nagpo-post ba ng ganyan? Kumakain na nakalagay yung napakalaki mga lechon? Guys, hindi nagpo-post ng ganyan si President Marcos. Kasi nga, siya, yung nararamdaman niya, yung mga taong bayan, yung mga may hirap. Wala man lang wala man lang delikadesa yan. Wala man lang siyang feeling na, uy, naku, kumakain tayo ng ganito pagkatapos yung mga constituent natin, gutom na. Diba? Pagkatapos nakita mo yung pinapamigay nila, lugaw, sa isang tasa na lugaw, sa isang cup na lugaw. Ano yun? My God, pinapila nyo maghapon pagkatapos yan lang ang bigay nyo. 2 latang sardinas, 3 kilong bigas, 2 corned beef, 150 na gift certificates at kaunting cash. My God! Wala kayong delikadesa. Diba? Ayos naman kayo. Nakakahiya kayo. Yung pinapamigay nyo, latak lang yan sa mga nakulimbat ninyo.
sa mga confidential funds ninyo. Di ba? Latak lang yan eh. At saka si Duterte na mismo nagsabi, wala kahit isang politiko, mayaman man o bilyonaryo, wala kahit isa ang magbibigay kahit piso, kahit piso na nanggaling sa kanyang bulsa, wala. Yung mga binibigay ng mga politiko, galing yan sa kaban ng bayan, sa taxes ng taong bayan, at yung iba dyan ninanakaw. So, yun yung sinasabi niya. Diba? Kaya mga kaibigan, talagang hindi ako makamove on sa mga to eh. Kasi wala silang empathy, wala silang delikadesa. Hindi nila nilalagay yung sarili nila doon sa tao na nakakakita, sa mga followers nila na nakakakita na kumakain sila ng lechon habang yung mga followers nila gutom ng gutom at kumakalap ang sikmura. Hindi pa makakain hanggang ngayon kasi nag-aantay na merong 20 pesos na bigas. Guys, yan yung mga DD sheets, di ba? Hindi sila makabili ng bigas na 50 pesos. Until now, hindi sila makabili ng bigas, hindi sila makakain, nag-aantay sila na may 20 pesos na bigas. Pagkatapos, ayan yung kanilang mga idolo, kumakain ng lechon, harap-harapan, sa harap nila mismo. Grabe mga kaibigan. Mga walang delikadesa, mga walang awa. Yun lang, admin rich po. Real talk lang tayo ha. Real talk only. Walang personalan. Pasong-pasong ka kapag budol ka. Likas sa'yo ang pambubudol, tutay ka. Pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. Apilin tayo, lahat tayo nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Digonyo, digonyo, digonyo. Apilin tayo, lahat tayo nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Digonyo, digonyo, digonyo. Ang nagkasimanga ko, tatapusin ang droga, pati na ang korupsyon at ang kriminalidad. Sa dami ng pangako, nang wala siyang natupad. O ano ba yan? Siya ay isang budol na. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noy Presidential Spot. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Digonyo, digonyo, digonyo. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin ay nabudol. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin ay nabudol. Buti frog. Naniwala naman kayo. Kampanya lang yan. Kumagat kayo. Bahala ka sa buhay niyo.